Yo mga ka-breads, what's up? So, it's time for vlogging na naman and makakapag-DIY na ulit tayo kasi hindi na tayo ganun ka-busy and marami na naman tayong gagawin kay breads na usual maintenance para sa kanya. So, ito yung tinatawag na transmission cable bushing kung di ako nagkakamali. Nakalocate to sa may transmission part ng makina natin. So, papakita ko sa inyo saan siya nakalocate and ano ang itsura niya. Pero bago tayo mag-start ng DIY guys, paki-like, share, and subscribe na yung YouTube channel ko para updated kayo sa mga videos ko. So, ang purpose naman ng bushing na to para to smoothen out yung every time magkakambyo tayo. Hindi tunog bakal. So, mas less yung vibration, tsaka mas smooth, mas suabe every time nag-change gear tayo. As you can see naman dito sa itsura ng bushing natin na luma, talagang lasog-lasog na, no? At halos yung gitnang part na lang, yung bakal na lang natitira. Yung goma halos manikit na and bitak-bitak na. So, ang bad symptoms naman ito pagka pasira na or sira na yung bushing is mahirap ikambyo. Number 1. Number 2, every time magkakambyo tayo, tunog bakal. Parang kalansing every time mag-shift tayo or mag-change tayo ng gear. And yun lang naman yung common na symptoms pagka sira na yung bushing dito sa transmission. No wonder may time na mahirap din siyang i-shift or i-change ng gear. So, it's about time na kailangan na natin siyang palitan. So, madali naman siyang tanggalin guys at ikabit. Tutulak nyo lang at bago nyo ikabit yung bagong bushing, linisan nyo muna ng maigi para walang mga excess na natira. And bago nyo ikabit ito, lagyan nyo ng grasa para mas maganda yung play niya ng bushing. And so, para malinis, punasan nyo lang and then ibalik nyo lang tong lock pin niya sa loob. So, ayan, nagawa na natin yung unang side. So, nakakatuwa kasi parang big achievement na naman to sa part natin. No? And then, gawin na natin tong kabilang side which is most likely ganun din ang nangyari sa bushing. Bitak-bitak na, tsaka lasog-lasog na. It's about time na kailangan palitan kasi I think more than 10 years yung huling palit nitong bushing kasi based dun naman sa current condition niya. Halos matagal na siyang hindi napalitan for the longest time. So, ayan, kailangan na natin talaga siyang palitan. So, sa kotse, pwedeng palitan ng pyesa. Basta sira na. Pero sa love life, wag niyo ipagpapalit ha. So, kailangan stick to one lang kayo dyan. O, diba, nagpapalit lang tayo ng pyesa, bigla tayo may hugot. Anyway, balik tayo dito sa ginagawa natin. So, ayan, nakabit na natin yung isang bushing pa dito sa kabilang side ng shifter cable. Punasan na lang natin yung excess na grasa na nilagay natin and then ibalik na natin tong pin lock niya para secured yung ating bushing na kinabit. Siya nga pala guys, always double check yung ginagawa natin, no? Kasi number 1, nagdi-DIY lang tayo, so i-make sure na okay lahat ng ginawa natin. O, ayan guys, mas maganda na yung play, mas maganda na yung laro ng gears natin, no? Every time nag-shift tayo. So, yan ang kagandahan yan guys pag nagdi-DIY. May sense of accomplishment and achievement. So, itong kuhang to, last month lang to kasi for registration na naman si Breads. Kailangan pumasa muna siya dito sa Motor Vehicle Inspection Center ng Marikina para malaman kung roadworthy ang ating sasakyan. Thank you so much guys sa panonood and welcome sa YouTube channel ko and I'll see you next time.